Matapos na naman muling matalo ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup sa pangalawang pagkakataon, madami na ang nagagalit at nakikiusap sa Samahang Basketball ng Pilipinas na patalsikin na ang current coach nito na si Chot Reyes. Madaming mga sports analyst at former national team players ang nagsasabi na ito na daw ang pinakamalakas na lineup ng Gilas sa kasaysayan ng bansa. Pero madami pa din ang nagtataka kung bakit hindi pa din tayo makasabay sa style of game ng mga bansa sa Europe at maging sa Asia. Sa pagkatalo ng Gilas laban sa Dominican Republic at Angola, mas lalong lumiit ang tsansa ng ating bansa na makalusot sa second round elimination ng FIBA World Cup bago tayo makapasok muli sa Olympics na matagal nating pinapangarap. Kailangan muna kasi nating talunin ang bansang Italy ng 13 points o mas higit pa, at matambakan ng Dominican Republic ang Angola. Isa na itong suntok sa buwan para sa Gilas ayon sa mga basketball expert. Ito nga ay matapos manalo ang bansang Japan laban sa European country na Finland. Alam naman natin na isang Asian team lang ang pwedeng makapasok sa Olympics na gagawin sa Paris sa susunod na taon. Kaya naman madami sa ating mga kababayan ang disappointed sa pagkatalo ng Gilas. Bagamat suportado ng dalawang magkaribal na business tycoon na si Manny Pangilinan ng MVP Group at Ramon Ang ng SMC, hindi pa din naging sapat para sa Gilas Pilipinas na makamit ang pinakahahangad nilang tagumpay sa international tournament. Ano nga ba ang problema, bakit hindi tayo makasabay sa style of game ng mga bansa na kasali sa FIBA? Matatandaan na bago pa muli na maging head coach si Chot Reyes ng Gilas sa FIBA World Cup. Hinawakan muna ito ng current Rain or Shine head coach na si Yeng Guiao noong 2019. Bigong may tawid ni Coach Yeng ang Gilas matapos ang masaklap na pagkatalo natin sa Italy, Serbia at ang Angola na tumalo muli sa atin ngayon. Ang current roster nung panahon na yun ay binubuo pa din ng mga PBA players. Habang ang naturalized player naman natin nung panahon na yun ay si Andre Blatch pa na isa ding former NBA player. Bagamat nung panahon na yon target na ng Gilas na maging naturalized player si Jordan Clarkson, hindi ito pinayagan ng FIBA dahil sa eligibility. Napilitan na mag-resign si Coach Yeng Guiao bilang head coach ng Gilas dahil kahit isang game ay wala siyang naipanalo. Pagtapos noon ay muli na namang nakabalik si Chot Reyes sa Gilas. Sinubukan muli ni Chot Reyes na bumuo ng lineup at kumuha ng mga players galing sa PBA at Japan B-League. Nagkaroon na din siya ng pagkakataon na pilitin makuha si Kai Sotto at Jordan Clarkson, kahit nung umpisa pa lang nag-iinarte na ang dalawang player na ito bago mag-commit sa Gilas. Ang naging problema daw noon ay kung magkano ang magiging sahod ng dalawang player na ito bago sila maglaro. Ayon nga sa pahayag noon ni Chot Reyes tungkol sa sahod ni Kai, maganda daw ang offer nila sa bata at nasa sa kanya na daw kung tatanggapin niya. No-brainer naman pagdating kay Jordan Clarkson dahil isa siyang NBA player. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung malaki ang sahod niya sa Gilas. Alam naman natin na si Manny Pangilinan ang kasalukuyang chairman ng SBP at siya ding namamahala sa Gilas. Kaya naman bawat desisyon ni Chot at ng SBP ay kailangan din ng basbas ni MVP. Madami din naman magagaling na basketball player sa buong bansa ang may kakayahang maglaro sa Gilas. Pero sa kasamaang palad, hindi sila naiimbita dito dahil halos lahat ng player na kinukuha nila ay galing lang sa PBA. Halimbawa na nga lang si Justin Baltazar na naglalaro ngayon sa MPBL. Kahit alam natin ang kakayahan niya, hindi pa din siya naimbitahan ni Chot Reyes sa Gilas Pool sa hindi malaman na dahilan. Sa makatuwid, may problema ang Gilas sa sistema at kung sino ang namamahala para mabuo ang team.